This is part 3 of my project EG Hatch. Okay, habang pinipinturahan pa yung body ng EG Hatch, inumpisa na din namin buksan ang makina. Ang makina pala nito is SOC engine na ZC. Imported sa Japan tong makina. Good thing dito, napa-indicate ko na to before. So yan, nagpatulong na ako sa pamangkin ko, kay Gab. Habang tinatanggal niya yung mga lit-lit na bolt sa head, ako naman itong pulley ang finokus ko. After matanggal yung pulley, yung cover naman sa gilid. Para ma-access ko na din tong timing belt at yung tensioner. Ayan, tinatanggal ko na yung dipstick. After dipstick, ayan, yung timing belt cover na. Kaya niisa-isain ko na yung mga bolt dito. Yung para sa engine support, tensioner, at ayun, at last, natanggal na yung timing belt. Next, itong crankshaft timing sprocket or gear naman, ang tatanggalin. Okay, so tutulungan ko na si Gab para matanggal na tong valve cover. Inisa-isa na namin tong mga bolt. Siya ang taga-loose, ako yung taga-tanggal ng bolt. Teamwork para mabilis, di ba? Ayan, natanggal na namin tong valve cover. So, ang head nito is PO8. Naka-cover lang na P2J. Pero PO8 talaga to. Nung nag-start na magtanggal ng head bolt si Gab, napansin namin na malambot kaagad itong unang bolt na tinanggal namin. Iniisip ko lang na baka lost thread lang, kaya tinanggal na muna namin lahat itong mga head bolt. Pero except dun sa una, lahat naman ng head bolt niya is naka-torque ng maigpit. Makikita nyo dito, nagdi-discussion pa kami kung alin na yung next. May sinusundan kaming diagram dyan for reverse sequence ng pagtanggal ng head bolt na available naman online. Disclaimer lang, pareho kaming hindi professional na mechanic pero may sinusundan kaming mga diagrams and instructions para less yung mistake. So hilig na namin to kaya kami na yung gumagawa. At para matuto na din, di ko naman nilalat ng mekaniko pero minsan mga mekaniko dyan hindi sinusundan yung standard specs. Kaya kung kami na lang gagawa, kung magkamali man kami, at least natututo kami, 'di ba? So ayan, na-loose na namin lahat ng head bolt kaya tinatanggal na namin isa-isa. Ayan na, so tatanggalin namin itong head. Surprise! So far, ito yung block natin. Maganda at makinis pa. Ayan, pati mga piston maganda yung play. Pero eto na, nakita na namin yung issue. Kaya pala malambot yung isang bolt, may crack na pala siya dito sa may water pump. So hanap muna ako ng expert regarding dito kung pwede pa tong i-repair. In the meantime, itutuloy muna namin tong pag-disassemble ng makina. So yan, after matanggal yung mga bolt ng oil pan, ready to pop na yung oil pan. Kaso medyo nahirapan kami dyan kasi madikit yung gamit na gasket hole. Ayun, so ayan na, natanggal na namin ang oil pan. Okay, next itong oil pickup. Then next yung main bearing cap naman para matanggal na natin yung piston tsaka yung rod. Let's go! Okay, kung makikita nyo dito may sinusundan din kaming sequence dyan para tama din yung pagtanggal. Ayun, natanggal na namin ang main bearing cap. Next na yung piston tsaka rod. So after matanggal ng mga piston and rod, eto na yung itsura ng crankshaft. Walang visible na scratches. So fresh na fresh pa tong crankshaft nya. So, pwede pa tong gamitin. So, after na matanggal tong crankshaft, lilinisin na namin tong block. Gamit yung degreaser na nabili ko sa TikTok. Ito siya. Yung ginawa namin, since galon to, nag-refill kami dun sa bottle ng pang degreaser talaga. Para hindi kami mahirapan mag-apply at may nozzle na kasi ito kagad. So, kung gusto nyo matry itong degreaser, lalagay ko sa comment section yung link. Since may car wash sinagab sa harap ng bahay namin, dadalhin na lang namin doon yung engine or yung block para malinis or ma-power spray na din. So una namin ginawa, inisprayan muna namin ng degreaser buo itong block and then binrush na din namin muna bago namin inisprayan ng power spray or tubig. So teamwork ulit, siya ang taga-spray, ako ang taga-brush. Mahirap dito, di ko makita yung mga steel brush ko pero lilinisin ko pa to before namin bubuin ulit. For now, okay na muna tong toothbrush. Parang ipin lang. So yan, ipa-power spray na namin para matanggal yung mga dumi-dumi. After namin siyang winash, binilad muna namin sa araw para tuyong-tuyo tong block before namin binalutan ng cling wrap. So fast forward tayo, pinagawa ko na tong crack sa may water pump. I-grind ko pa to kasi sobra-sobra yung pagkaka-weld. And pinaretread ko na din yung taas niyan. So based sa mga nakausap ko, okay pa daw naman yan. Since yung crack dito sa side lang to, hindi siya umakyat sa taas. Pero kayo ba, ano sa tingin nyo? Pwede pa ba tong block na to? Post kayo sa comment section
kung anong tingin nyo. And plano ko din pala itong iturbo. Advice naman sa comment section. Hanggang dito na lang muna ang part 3. Please follow para sa next update ng aking project, EG Hatch.